Meron lang ako share sa inyo sa video to kasi may mga nagtatanong sa comment section sa atin about doon sa ni-review natin na AIM tools na pliers, yung galing kay Tool Express, galing kay Amon Pangilinan, kay Engineer Amon Pangilinan, guys. Yan, binigyan tayo ng pliers. Kung pwede ba daw siya sa live wire gamitin. Yun, ito po yung pliers na ano niya sa atin, sponsor sa atin to, guys. Yan, kaya pakita ko sa inyo, meron tayo ditong connect na outlet. Ito live wire to. Then pakita ko na rin sa inyo, gamitan natin ng clamp meter para ma-check nyo na live talaga siya or meron talaga siyang 220 volts. Pero ito is para lang matest natin yung pliers para sa kaya ginawa ko itong video to, ma-check nyo lang kung magamit nyo man sa live wire yung pliers na to, kasi mas maganda pag magtatap pa rin kayo ng mga ganito, lalagay kayo ng pipigtail kayo or magkakabit kayo ng outlet, naka-off pa rin yung breaker, guys, or para wala siyang current or walang kuryente, safe tayo. Yun, ito, ayan yung clamp meter natin. Yung clamp meter natin, set lang natin dito sa dito sa AC or alternating current. Yun yung arrow niya, nakaturo na sa AC or alternating current. Then try natin na ilagay yung dalawang test probe. Pag hawak ng test probe, isang kamay lang, guys. Huwag kayong gagamit ng dalawang kamay. If ever mapadikit mo kasi yung ating kamay sa live wire, yun, hindi dadalo yung kuryente or hindi magsasalubong sa kaya lang pag gagamit kayo ng test probe, ganyan laging hawak. Yun, hindi kailangan na dalawang kamay kasi para safe din, for safety purpose. Yan, ito yung ating yung ating clamp meter. Try natin. Ito kasi yung galing kay breaker, guys. Hindi ko pa sini-splice dito or pinipigtail kasi nga gagamitin natin yung pliers. Yun, kapit lang natin to. Wala siyang polarity, guys. Yan, may nare-read siya na 237, guys. 237 volts. Ito wala pa to kasi hindi pa nakapigtail, pero ito meron na. Yan, yan. Ito yung ground natin, wala naman yan. Hindi naman siya live. Ito lang yung live natin, yung line 1 tsaka line 2. Ngayon check natin si pliers. Ayan, yun, nihawak ko siya dito sa sa ating live wire. Pakita ko sa inyo, ipitin ko lang tong isa, then ito dito. Ayan, para ma-check nyo rin na live wire talaga yung natin, yung nahawakan ng pliers. Then kabit natin tong isang test probe dito. Yun, may read siya na 230. Yun, oops, sorry, nabitaw. 237 na yun, isang test probe natin na yun, naka-ano kay pliers. Kaya hindi ako na hindi ako nakakaramdam ng current or ng kuryente. Sabihin, safe siya na gamitin sa sa live wire. Yan, tapos splice natin. Yan, ingatan nyo lang na dumikit din to sa ground, kasi kahit sabihin natin walang current yung ground, mag-i-spark pa rin yan. Basta yung line 1 or line 2, iingatan nyo na dumikit sa live wire or sa ground. Kahit itong dalawang to, yan tsaka yan, ingatan nyo magkadikit yan, kasi talagang magkakaroon nyo ng short circuit siya. Yun, try ulit natin. Meron siyang 220 volts. Yun, 237 volts. Sa ground naman makaka-read siya ng 110. Yun, isang test probe sa ground, 117. Same yan ito, guys, basta line to line na yun, pero kung line to neutral yung connection nyo, 220 volts yung mariread niya kahit i-connect nyo sa ground. Ito yung isang test probe, ayun, 110, 180 na yun. Dito pag parehas line 1 tsaka line 2, yun, meron tayo read na 237, guys. Yan, kaya walang problema kahit yan yung pliers nyo. Ayan, walang current kasi hindi naman conductor ng kuryente ito. Yan, lagay ko to dito para ma-check nyo din hindi talaga conductor ng kuryente itong itong rubber na coating niya, guys. Ito, yan,
sa mga gustong mag-avail ito, kagandaan nito kasi guys, itong lineman pliers na to, kaya niya mag-cut na mga hardened nails. Ayun, hindi lang copper, hindi siya nabungi. Kung makita niyo sa video natin, walang bungi siya. Dasing daw natin video, hindi siya nabungi. Kahit ikat natin ng mga hardened nails or mga pako. Yun. Yan, check natin. Ito, lagay natin to dito. Wala siyang maririd. Yan, tapos ito, check natin. Ayan, diba? Yan, kumbaga, hindi siya yung mararamdaman nyo. Oh, sorry. Yun yung pala kita yung multimeter. Yan. Yun, sinare ko lang yun, tapos pakita ko sa inyo pag magkakabit kayo ng ganung outlet and itong 3-prong, kailangan ganyan, nakapigtail siya. Yan, off ko na muna yung circuit breaker natin para safe tayo. Yan, naka-off na yung circuit breaker natin, wala na yung current guys. Pero pag magagawa kayo ng ganito, kumbaga nasa electrical code nya, treat the wire as live. Kumbaga iisipin nyo na kahit naka-off yung breaker nyo, is na isipin nyo na live yan para for safety purposes na rin guys. Huwag nyong iisipin na naka-off naman yung breaker or wala namang kuryente yan. Kahit sabihin natin hindi nyo pa na-energize, treat the wire as live wire. Yun. Tapos yan, dapat ganyan yung connection nyo. Ito kasi papunta na sa ibang outlet, itong pababa, ito galing to doon sa circuit breaker. Yan, lagyan natin ng electrical tape. Yun, tapos pag naglalagay kayo ng mga electrical tape dito sa ating spliers, at pag i-splice natin sa junction box, as long na kung kapal nung natin ng ating insulation ng wire, mas maganda ganun din kakapal yung electrical tape na ikakabit natin. Yan, itong mga tip na to sinishare ko lang sa inyo para kung ano yung mga natututunan ko, alam nyo rin guys. Tapos pagka kayo magdi-DIY or may gagawin sa bahay nyo, safe din yung nyo. Alam din, may knowledge kayo. Tapos yung unang-una for safety din guys. Ayan, pinakita ko lang yung ating pliers kasi nga yun, in-sponsor ni Tool Express. Yun, available nga pala itong lineman pliers na to sa Shopee at Lazada. Type nyo lang yung hanapin nyo lang yung Tool Express guys, na andun yun. Tapos doon sa review natin ng pliers na yan, check nyo sa video natin sa pag-review ko nitong pliers na to, nandun sa description box yung link para mas mabilis, hindi na kayo maghanap pa sa online platform. Click nyo lang yung link, dadali na kayo kung saan nandun yung pliers. Tsaka unang-una, napakamura niya. Hindi siya compared sa mga pliers na tinaginagat gaya nung Klein na libong presyo. Ito almost nasa 400 lang. Ayun meron na kayong lineman pliers sa mga simula pa lang. Ayun, itong line 1 line 2 ground. Ayun, dito lang natin siya kakabit. Ayan, dito yan, may marking yan. Itong kalimitan kasi doon sa mga device natin gaya ng mga outlet tsaka switch, ang nakalagay is L tsaka N, ibig sabihin nun live tsaka neutral. Yan, ang dito naman sa line to line wala siyang polarity. Yung line 1 natin pwede sa live natin o sa neutral. Tapos pero pagdating naman sa line to neutral, susundin nyo yung live tsaka neutral kasi ito po yan yung outlet natin. Yun, kung mapapansin nyo, may malaki, may maliit. Pagdating niya sa appliances, yun yung live niya, tsaka neutral niya. Kumbaga, tama yung pasok ng kuryente do sa ating mga appliances. Although, dito sa line to line is okay lang magkabaliktad. Kasi nga, same sila na 110 volts compare sa line to neutral na 220 volts tsaka 0 volts. Ayan. Kabit na natin dito. Tutusok lang natin. Ito. Ayan. So, yung line 2. Yan. Sunod natin tong ground. Si ground napaka-importante kasi for safety purposes na rin purposes na tayo. Yan. Yun. For safety purposes natin si ground. Tsaka doon sa ating mga mga appliances para baba natin ako dito. Pakita niyo konti. Yan.
Sa gitna lang siya. Tusok nyo lang din dyan. Ayan oh. Ayan. Yun oh. Line 1, line 2, ground. Si ground, napaka-importante niyan. Ayan. Minsan kasi nagkaka-body ground yung ating appliances. Let's say yung ref natin, washing machine, kung makita nyo may mga ground yun. Minsan paghipo nyo, mag-ground kayo. Yun yung ano, yun yung trabaho nito. Yung mga power surge, yung ground nung ating ano, yung body ground, dito dumaan or itapon pabalik sa ground. Yan. Okay na. Open natin yung ano, yung ating circuit breaker. Test natin before natin siya ibalik dito, screw sa wall para ma-check natin kung meron siyang mariread or nagana na yung outlet natin. Lagay ulit natin sa alternating current. Pagtetest, isang kamay lang, saksak. Yun. Yun o. 236 volts yung kabila. Tagal mag-read yung ating ano, ating multimeter, naglalag. Joke lang. Ayan, 236 volts din ito. Kung nakakabit yung ground, makaka-read kayo ng 110 sa line to neutral yan ha, pero kung sa line to line yun, pero kung line to neutral, 220 volts pa rin at may mariread tayo na 110. Yun o, 116 yun, 110 to 116 volts, 120 minsan. Yan, 118 volts. Same dito sa kabila. Yan. Ito kasing outlet na to, wala na siyang jumper. Yun, kung makikita nyo, buo na siya. And kalimitan kung mapansin nyo, ginagamit ko lagi is 3-prong. Lalo na sa outlet. Kasi yung ano natin, appliances kalimitan is 3-prong. Ang ano nun, ganda na advantage nun. Hindi nyo na kailangan na maglagay pa ng adapter. And guys, i-fix ko na yung ating outlet. Ayan. Double check natin. Baka na-fix nga natin. Tapos, wala namang current. Or di nagana. Ayan, nakataas na yung breaker din natin. Ayan o. Meron siyang 230 volts, 237. Bila. Ayan, 237 same. Yung ground, kailangan may 110. Pataas tayo. 118 guys. Ayan. Check natin yung ground. Sabihin kasi nun, naka-ground yung ating outlet pag nakaka-read siya. Kasi sabihin natin ito, isang test probe, lagyan natin dito sa live. Lagay lang natin dito, di ba? Oh, wala naman siyang ground, hindi na ilaw yung ating test probe. Yan. Same lang siya. Parang, yan, bawa ito, hindi naman naka-ground. Yan. Yun o. Yan o. Pero kung i-ground natin siya, nakaka-read siya ng 110 pataas. Yun o. Yan. Kahit sa katawan natin or sa hawakan natin ito isang test probe, lagyan natin dito. Kasi naka-ground tayo. Yan o. Oops. Ayun, nawawala. Siyempre, hindi naman ano yung consistent yung ground natin pagkaka-ground yan. Minsan, gaya natin naka-ano, hindi naman direct naka-direct na nakaapak sa semento or sa lupa. Ayan. Yun o. Yun, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa mounting video na sinare ko sa inyo. Yun, sa mga safety features. Tsaka yung importante din itong nasagot natin yung ano, yung tanong iba nating subscriber about dito sa Ink Tools na pliers. Ayan. Ito yung bagong pliers na pinadala sa atin ni Sir Engineer Amon Pangilinan ng Tool Express guys. Ayun. Doon sa description box ng video ng pagkaka-review natin ito yung kung paano siya ma-avail. Tsaka Shopee, hanapin nyo nito Express guys. Ayun. Yan, maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video natin. At doon sa mga para nakapanood na ano ko kayo na mag-subscribe, like, share, and click the phone notification bell para like and updated sa mga video na upload natin guys. Yan, maraming salamat po. Stay safe and God bless po.